Gusto mo bang makaipon ngayong taon o bago matapos tong taon? Eto, subukan mo to. Oo. Lalo ngayon, ito, patok to sigurado sa online. Oo, ayan. Naglagay tayo ng harina sa isang lalagyan. Tapos, ayan, taktak natin. Oo, simutin natin hanggat kaya. Sayang eh. Lagay tayo asukal. Sa asukal, depende sa dami ng gusto mong ilagay, ha? Instant dry yeast para hindi na tayo magpaalsa. Oo. Hindi natin kailangan maglagay ng warm water. Basta, ayun. Oo, yun ang kinaganda pagka-instant dry yeast. Tapos, lagay tayo ng, ayun, iodized salt at saka margarine. Lagay tayo tubig. Tubig lang para tipid. Masarap pa din naman yan. Oo, maniwala kang masarap. Malambot pa rin yung kalalabasan ng texture ng gagawin natin. So, ayan, haluin lang natin siya. Habang inahalo pala natin siya, comment ka naman sa baba kung taga saan ka. Malay mo, ikaw na yung susunod natin na mabigyan ng electric hand mixer. All you need to do, like, share, follow, or subscribe. Oo. Bisitahin mo din yung YouTube channels ko para bongga na, o diba? Oo, dun ako kukuha ng mga mabibigyan ng libreng electric hand mixer, kaya dun ka makichismis ngayon. Okay? Pagtapos natin siyang masahin ng 1 to 2 minutes, takpan, hintayin umalsa. Ayan. After ng ilang minutes, siguro mga 20 minutes, ganyan. O depende sa'yo, kung may ginagawa ka, pwede mo siyang paalsahin hanggang 1 hour. Pero sa akin, mga 20 minutes, mahigit lang ganon. Ayan, nag-grease tayo ng mantika sa kneading area natin. Oo. Siyempre, linisin mo muna kasi para di ka mabash. Oo. Tapos, masahin natin siya. Mga 1 to 2 minutes lang, carry na yan. Kasi maliit lang naman yung dough natin, konti lang naman yung amat na ginawa natin. Kaya hindi mo kailangan masyadong panggigilan. Oo. Okay, ganyan lang siya, ha? Okay, after natin siyang masahin, pwede na natin siyang hatiin. Oo. Sa recipe na to, 8 piraso yung magagawa natin. Sa mga nagwi-wish pala, na baguhin ko yung pagbo-voice over ko yung pananalita ko. Paano ko ba baguhin? Magpalit tayo na magbo-voice over? Diyos ko po, kahit anong gawin ko, hindi talaga ako magaling mag-voice over. Pasensya na, hindi ako pinanganak para maging DJ eh. Sorry na. Oo, kahit anong practice ginawa ko na eh. Oo, hindi nga pala ako gumagamit ng script. Oo, direktahan ako mag-voice over. Walang script dito. Oo, kung utal-utal ako sa personal, utal-utal din talaga ako magsalita dito sa voice over. Yun talaga. Yung pinalaman ko pala dito sa dough natin, cheese yan, makapal. Para damang-dama. Oo. Kapag tinipid mo, ayan, matik na yun, maliit lang puhunan mo. Pero kung, ayan, mabusog naman ang gagawin mong palaman, ayan, alam mo na, mataas yung puhunan. Kaya kailangan, alam mo na, apektado rin yung selling price mo. Ganun yun, ha? Okay, sa costing naman, sa total costing or sa puhunan mo, magkano pwede mong kitain sa isang araw, sa isang buwan, ayan, nakatipende yun sa, magiging puhunan mo. Sa mga pagbibilhan mo. So, ayan, habang pinapaalsa natin yung ating chinapay, magpainit na tayo ng mantika. Uy, share ko lang. Ang ganda pala ng gantong mantika, no? Kasi nasanay kami sa palengke bumibili. Oo, pero hindi naman to sponsor. Share ko lang, chismis ko lang. Oo. Kasi napansin ko itong mantika na bilhin ng mga asawa ko, canola oil kasi ito. Oo, kahit ginamit mo na ng 1-2 beses, hindi pa rin siya basta nangingitim, no? Yun palang kinagandaan pagka medyo mas mahal, no? Oo, sa mantika. Ayan, tapos prituhin mo lang siya, ayan, hanggang sa mag-golden brown. Pwede mo rin siya tostahin. Kung halimbawa nakaligtaan mo, wag mo lang sunugin. Ulitin ko, iba ang kulay ng tostado sa sunog. Okay, bago mag-bash, search muna sa Google. Marami ka lang masa-search sa Google, okay? Okay, gumamit ako dyan ng paper plate. Yan yung ginagamit madalas sa mga fishbowl kikiam, ha? Oo. Okay. 8 piraso lang magagawa mo sa recipe na to. Tapos gamit tayo ng toothpick. Optional lang to mga to. Yung itong mga lalagyan, yung toothpick. Optional lang to. Kaya mong gumamit. Sige, push mo yan. Gumamit din ako dito ng pang-spread na palaman. Chocolate. Ikaw lang bahala kung anong brand gusto mong gamitin. Kung gusto mo yung mga mumurahin chocolate, pwede rin naman. Masarap din naman yun. Oo. Basta kung anong trip mo, kung ano lang kaya ng bulsa, yun lang, magtiyaga sa ganon.
O sabi ko nga sa inyo, kung anong klase or brand or ganyan-ganyan, yung gagamitin yung rekado sa ititinda nyo ba. Ayan, apektado dun yung costing nyo. So, kung mas mura, o mas mababang brand, o mas mataas na brand, yung bibilihin nyo, yung gagamitin yung rekado, ayan, apektado yung selling price nyo doon, yung costing nyo, okay? Okay, gumamit pa ako dito ng strawberry jam, oo, pang dip, oo, para mas malaki puhunan nyo, syempre. Charot lang. Hindi, nasasayang kasi to. O baka abutan na lang na expiration date, di pa rin nakakain. So, ayan, nag-isip ako ng paraan para magamit siya at makain. So, ending, ako pa rin kumain ng strawberry jam. Ang tinira ng mga anak ko, ayan, yung tinapay na may chocolate, na may cheese. Uy, wag kayo, masarap to. Masarap yung combination ng strawberry jam, chocolate, at saka cheese. Ewan ko lang kung meron akong kaparehas ng panlasa sa inyo dyan. Pero, nagko-complement naman mga lasa nila. Okay? Sige na, goodbye, good luck. Love you.